Okay guys, so yan yung Island Pacific Seafood Market. Good morning guys. So today, gusto ko kayo ipasyal dun sa Island Pacific. Kung saan kami bumibili ng mga Filipino food. Itong sasakyan na to, kay Mrs. to guys. So ako ang gamit ko guys, before, Toyota na Tacoma. Kasi yun yung isa sa pangarap ko na magkaroon dito sa US. So bigyan ko lang kayo ng konting history na guys. Bago ako nagbanda dito sa US, meron na akong negosyo sa Pilipinas, motorcycle parts. Yung motorcycle parts na yun, almost 10 years na negosyo ko sa Pilipinas na shop hanggang napalaki ko ng napalaki. Isa na rin na reason kung paano ako sa napalaki ng ganun kasi parang single ako nung nandyan ako sa Pilipinas guys. Yung family ko nandito na. So yung gastos ko, sarili ko lang. Okay, so yung sasakyan ni Mrs. Iwan natin dyan. Ito yung sasakyan na ginagamit ko talaga guys. Itong Honda Fit. So dyan sa Pilipinas, ang tawag dito is Honda Jazz. So ito, yung sasakyan na gamit ko. Tapos yung Ford Ranger ko na bali pangalawang Ford Ranger na. Yung unang Ford Ranger kasi ano lang siya, regular cab o two-seater lang. Bali ano lang siya, 2 doors lang. Tapos yung pangalawang Ranger ko, yun yung 2 doors lang din pero meron na siyang backseat. So yun nga guys, ang unang sasakyan ko dito is yung pickup, yung Toyota Tacoma. At that time, paycheck to paycheck yung naging sitwasyon namin ni Mrs. Pero nagsusurvive kami. Yun nga lang, paycheck to paycheck. So naging desisyon namin i-let go na lang yung pickup. Actually ako ang nag-decide, no? Ni-let go namin yung pickup. At that time si Mrs. ang sasakyan niya is yung CHR na Toyota din. Madaling salita, ni-let go namin si pickup. Kumuha kami ng Corolla, yun yung gamit ni Mrs. ngayon. Tapos eto, nilabas ko doon sa pinagtatrabahuan ko mismo. Mura lang ang pagkakakuha ko dito sa sasakyan. So balin, parang lang to, 3,300. Tapos pinapinturahan ko siya kasi medyo faded na yung sa hood at saka yung sa roof. Nagbayad kami ng 700, so nasa 4,000 yung total nitong sasakyan na to. Tapos yung Ford Ranger ko naman, nabili namin ng 2,100 yung isa. Tapos nabenta ko siya ng 2,300. Tapos yun yung ipinangbili ko ng Ford Ranger na 4-seater. So I have a large mocha and a barbecue potato curly fry. Anything else? Yeah, that'll be all. Ayun, so yung Ford Ranger na pangalawa guys, bali yun na yung parang pang-apat na sasakyan ko dito sa US guys. So yun, yung bili ko dun sa Ford Ranger na pangalawa guys. Actually 1998 yung Ford Ranger ko na yun. Meron siyang backseat. So 4-seater yung Ford Ranger ko na yun. Kailangan ko talaga ng pickup kasi nga meron tayong dirt bike. Tapos may yung mga mountain bike. Pagka nagpupunta kami sa mga trail park, siyempre para mas madali karga yung either dirt bike tsaka yung mga mountain bike, kailangan ng pickup. Pinili ko yung pinakamurang option. Mas mura, mas lumang sasakyan dito, siyempre mas mura. You guys have a nice day. Thank you, you too. So ang bili namin is 3,500. Actually wala akong binabayaran kasi wala akong monthly payment. Imagine dun sa Toyota Tacoma, ang binabayaran ko 750 monthly. Hindi pa kasama yung insurance na medyo mahal yung insurance namin eh. Nasa 250 din yata monthly. So yun yung naging option ko guys. Pinakamurang sasakyan, walang monthly payment, pero meron kang gamit, di ba? Kaya yung budget namin, ayun, medyo nakaluwag-luwag na kami. Tapos na-promote pa ako sa trabaho.
sa pagiging mechanic. So yun, salamat na lang talaga kay Lord na yun, nakakaluwag-luwag na kami ngayon. Pero talaga dati, guys, paycheck to paycheck. Siguro lahat naman ng mga nagpunta dito sa US o kahit yung mga OFW sa ibang lugar, sa una talaga mahirap. In-expect ko naman na yun na magiging mahirap sa una, pero yun, konting tiyaga lang. Yun nga, sabi nila, di ba, pagka may tiyaga, may nilag. So nagtiyaga tayo, nakaahon tayong konti. Ayun nga, dahil nakaluwag-luwag na kami, napagdesisyonan namin ni Mrs. na kumuha ng motor. Pero kailangan ibenta namin yung isang motor, siyempre yung KLX. So nag-decide ako na talagang ibenta na siya, guys, yung KLX. Ang problema, nung ibebenta namin siya, napakamura ng kuha nung dealer kung saan namin binili din yung yung Kawasaki Eliminator. So ang siste, yun ang naging sitwasyon namin ngayon. Naging dalawa yung motor, pero supposed to be talagang ang pinag-usapan namin ni Mrs. is ibebenta na namin. Kasi nga naman, hindi ko siya nagagamit. Hindi na ako mag-off-road sana. Pero iba yung plano ni Lord. Gusto ni Lord dalawa yung motor ko. So naging dalawa yung motor namin. Yan nga pala yung konsentidor na Mrs. ko, guys. Sa sa mga motor. No, pagdating sa motor. Itong Mrs. ko na to, guys, kaya ang hirap palitan kasi hindi, joke lang. Joke lang, weird. Kaya yan, kung ano yung gusto ko, tapos nakita naman niya na okay. Okay din siya. I-approve niya kasi yun na nga. Dito na kami, magkasama na kami. Imagine, almost 10 years, guys, na magkahiwalay kami. Dumating dito yung mga anak ko. Ang liliit pa nila. Okay, guys, andito na tayo sa Island Pacific. Yan, may M. Lolier dito, guys. Tapos yan yung mga pagkain na, lutong pagkain na. So ito yung 3-in-1 na Nescafe nila dito. 25 pieces. Ang presyo is $14.59. So sabihin mo na $15 kasi may tax pa yan. Ayan, complete nyo na lang, guys, kung magkano. So lahat ng ng pagkain Pilipino nandito. Ayan pa nga, may champurado pa nga eh. Ayan, tapos dito merong mga isda. May bangus, tilapia. Nalaki ng tilapia nila, oh. Nalaki ng tilapia nila, guys. Tapos ito, white shrimps head on, $5.99 a pound. Baby bonito, silver pampano. Ayan, may pampano. Yan palang pangalan ng galunggong, guys, hindi ko alam. Cigarminos Wild Vietnam. So galunggong, $3.29 a pound, guys. $3.29 a pound. Yan, so mga frozen siya. Tapos dito, yung section dyan, meat section naman. So dito ka makakakuha talaga, guys, nung mga gusto mo bilhin na pang-Pilipinas. Tapos yung mga chichirya natin na pang-Pilipino, diba? Sweet corn, yun, snacko. Ayan yung mga clover chips natin, cracklings, piatos, Nova, Vicat. Pati itong mixed nut, guys, ng yung mga boy bawang na cornic. Yan, paborito ng mga Pilipino yan. Tapos siyempre, mawawala ba yung magic sarap, di ba? Yan, guys. Tapos ito, meron tayong bagong dito, guys. Bagong ginisa, di ba? Kompleto. Ayan, C2. Tapos may Yakult. Dito nyo lang mahanap yan, guys, sa Island Pacific. Kasi kung pupunta ka sa ibang tindahan, wala kang makikita. So nagpabunot ako ng ngipin ngayon, guys. So hindi ako makakabili dito.
Ito sana yung gusto ko talaga. Kaya kami nagpunta dito kasi si Mrs. pagluluto ako ng arroz caldo. Kasi hindi ako makanguya. Yung boses ko ngayon medyo iba pa kasi yung ngipin ko, nagpabunot lang ako kahapon. Ayan, may gulay din. Tapos dry coconut na buko. Ayan, may buko. Itong buko, yung presyo niya is $339. So kung 55, sabihin mo na lang yung dollar. Sabihin na natin 50. So 150 isang ganito, guys. Diba? Ganun siya kamahal, pero ganun siya kamura dahil wala dito yan. Kaya yung mga Pilipino talagang binibili yan. Siyempre may repolyo tayo, tapos malunggay. So wag na kayo magtaka, guys, kasi kami dito sa US, yung mga Pilipino nakakakain din ng gulay na pang-Pilipino. Ito, malunggay na dahon, malunggay na bunga. Meron pa nga ditong kangkong, guys, at saka yung dahon o talbos ng kamote. Wala lang available ngayon, pero meron dito talbos ng kamote. So since nandito na tayo sa Island Pacific, taya na rin tayo ng loto. Ito, guys, yung isa sa libangan ko. Hindi naman ako tumatama, pero tumataya pa rin ako. So taya tayo, guys. So itong loto dito, guys, is $2. Can you break 100 for me? Please? Okay. Thank you. Appreciate it. Okay, guys, so yun. Nakatayaan na tayo ng loto. Ayan na si Mrs. Naghihintay na. Tara, babe. So yan yung Island Pacific, guys, dito sa Oxnard. Yan yung bilihan namin dito ng mga Pinoy stuff. So yan, guys, yung yung buhay dito ng mga Pilipino sa US. Hindi pwedeng wala ang sasakyan. By the way, pwede ka naman walang sasakyan, kaso lang hindi ka maaalakad ng gusto mo, o hindi ka makapunta agad sa mga gusto mo puntahan. Merong bus, pwede ka mag-bus, kaso lang medyo matagal yung waiting time, tapos yung wasting time. Ikot, kasi ikot pa yung bus kung saan pa pupunta yun. Kumbaga may ruta siya na susundan. Kaya mas okay talaga na meron kang sariling sasakyan dito. Okay, guys, so hanggang dito na lang tong video na to. Gusto lang namin i-share sa inyo yung Island Pacific na tindahan, kung saan namin binibili yung mga Filipino foods. So lahat ng Pilipino diyan nagpupunta. This dito sa amin sa Oxnard banda. Okay, so maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakaka-follow, please i-like mo, tapos follow. If you want, share nyo na rin para makita nila o makita ng ibang kababayan natin na kung nahihirapan sila sa sitwasyon nila sa ibang bansa, hindi sila nag-iisa. Ang Pilipino, kahit saan mo ilagay, mag-i-strive yan. Nasa dugo natin yan, mga Pilipino, na talagang magsasucceed kahit saan mo yan ilagay. Okay, guys, so again, thank you for watching. Ingat lagi sa pagmamaneho. Kita-kits sa susunod na video.